Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 23 hanggang June 29. So Gemini, nasa dulo na tayo ng June. Ano kaya mga dapat mong abangan para sa mga petsa na yan? So tulad po na kagawian ay kunin mo lang yung makaresonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Gemini yun. Kaya relax ka lang, enjoy our reading for today, and use your intuition. Yan ang magagamit mo para makuha mo yung akmang message na kalob sa'yo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Gemini, bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalala sa inyo na meron tayong isang tanong, isang sagot portion mamaya. Okay, so after our reading, meron tayong isang tanong for you. Pero wag mo isulat sa baba ha, sa isip mo lang. At mamaya babasahin natin yan using our both intuitive downloads. Okay, so isang tanong, isang sagot later on at the end of our reading. Kaya stay tuned, huwag ka munang aalis. Okay, so Gemini, thank you again for not for the skipping the ads. Thank you again for your donations. Ulit. Thank you for your not skipping the ads, saka po sa mga nagdo-donate po sa ating channel. Thank you for your generosity and kindness po sa ating channel. Every time po na meron tayong reading for Gemini, napakalaki po ng support niyo sa akin every week na meron po tayong reading sa inyo. So thank you again for not skipping the ads. So Gemini, naghihintay sa inyo ngayon June 23 hanggang June 29. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, the Queen of Cups. Lovely, lovely. In the area of what you want, you have the Fool card. Lumipad. Gawa ng fan ko yan. The Fool card. In the area of what you need, you have the Ten of Wands. Lovely, lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Cups. Wow, celebration. In the area of your near future, you have the Three of Swords. Interesting. Pag-usapan natin yan later. In the area of your challenge this week, meron kang Two of Wands. In the area of your fortune, meron kang the Chariot card. Beautiful. May aabante na, may lalarga na, so congratulations. In the area of your divine challenge, divine advice, you have the World card. At ang outcome for the week, Gemini, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay natin siyang bubuksan at the right time. Pero ngayon, bago natin bigyan ng komprehensibo at detalyadong pagbabasa ang bawat card sa iba't ibang aspeto ng buhay mo, ano muna yung at the background or lingering energy in your background na magagamit mo for the week? You have, the Nine of Swords. Nine of Swords here is telling you, tama na ang stress. Tama na pag-worry mo, tama na ang fear. You have to embrace the inevitable. You have to embrace the new beginning. Meron kang gagawin, meron kang pag-andar, meron kang sisimulan, meron kang tatapusin, meron kang yayakapin this week, Gemini. Alam kong meron sa inyo magsisimula ng bagong career, magsisimula ng bagong trabaho, magsisimula ng bagong buhay, somewhere on a different place, on a different setting. O kaya, totally meron kang iiwanan na bagay because alam mo na kailangan na mag-start over. Meron ka na talagang bubuing bago sa buhay mo. Kaya naman, ramdam ko yung kaba from your part. Ramdam ko yung alinlangan and also parang mga questions din na parang paano ganito, paano yung ganyan, anong patutunguhan nito, anong kahahantungan nito, is this the right direction, am I doing the right thing, ano pa ba ang kulang, baka mamaya meron pa ako nakakaligtaan, mga ganyan. So, marami kang questions. Especially in your money matters this week. Mga dapat bayaran, mga dapat hulugan, mga dapat deadline na maabot, mga ganyan. So, marami kang alalahanin, marami kang trying to find ways, okay? Pero sabi ni Spirit Guides, what I'm hearing is, the answer will come to you at the right time. Hindi mo ba naranasan ever, Gemini, yung parang gulong-gulo ka na, wala kang sagot, wala kang solusyon na mahanap, biglang ganon. Biglang may binigay sa'yo ng solusyon na parang, may biglang kapitbahay, may biglang kaibigan, nagbigay sa'yo ng assistance, o kaya may biglang solusyon out of nowhere, bigla mo nakuha. Never mo ba naranasan yun? Kasi kung naranasan mo yun, alam mo na kung may problema ka this time, the right diskarte, the right approach, the right answer, and the right solution will come to you just like that. Most especially sa oras na pinakakailangan mo siya. Okay, so kung naranasan mo na yan before at napatunayan mo na God really delivers, God really gives you what you want and will never forsake you, di ba? So ito yung mga pagkakataon na dapat mo nang tanggalin na yung mga worries, tanggalin na yung mga stress, tanggalin na yung mga fear. I know, may hirap, I know, especially kung talagang super laki ng problema mo this time o kaya ngayon nag-undergo ka ng mga ganyang mga problema sa pera, problema sa pambayad sa ganito, pambili ng ganyan, o kaya masolusyonan yung mga relationship problems o kaya mga problema sa trabaho, ganyan.
So nakikita ko dito na dapat mo daw alalahanin that fear, worry, and overthinking will not solve the problem. Dinadagdagan lang yan yung kaba mo, yung takot mo, yung parang mental health and saka physical torture mo, ganyan. So parang yun lang dumadagdag dun eh. So make sure this time around, Gemini, relax, kalma. Always tell yourself na parang another day is another opportunity for me na makakuha ng right solution, bigyan ako ni God ng blessing, bigyan ako ni God ng approach for me para masagot ko yung mga bagay na kailangan ko ng kasagutan this time. Meron ako nabasa quote kahapon na there is power in doing and believing in the path kahit na hindi mo alam o unclear kung when and how mo siya masasagot o masosolusyonan. The faith is very, very powerful daw. Parang ganyan. So kahit hindi mo alam, kahit di ka sure, kahit di ka sigurado, kung talagang naniniwala ka sa puso mo na okay, this will happen, okay, this is enough, okay, kaya ko to, parang enough daw yun. Kakayanin mo siya. Malalaman mo yung sagot at the end of that because faith will bring you at the end of the journey. Your faith will go through, okay? Will push you through. Patungo sa mga bagay na gusto mong puntahan. Sa simula na gusto mong yakapin. Sa katapusan ng paghihirap. Sa paghahawak ng kayamanan. Sa paglimot sa mga sakit sa puso. Sa mga pagkadurog mo before. Para makamit na yung tagumpay at success, okay? Para maabot yung mga bagay na gusto mong maabot. Enough of this. I'm feeling, Gemini, ito very, very profound. I'm feeling that your fear, your inhibitions, yung overthinking mo ang harang sa mga gusto mong maabot. Kung imagine mo kung wala yan, kung wala kang takot, kung talagang puro laban, kung wala kang inhibitions, kung wala kang urong-sulong, ang dami mong maaabot sa buhay. Ang dami mong makakamit ng just like that. You know what I mean? It's enough to know na dapat tayo mismo ay may believe sa sarili natin and also may tiwala sa kakayanan natin na maaabot natin ano man ang gusto natin with the right amount of dedication, effort, knowledge, and skills, kakayanin mo to, Gemini. Napakaganda for your part. Isang paalala from your spirit guide sa this week, maraming bagay kang dapat ayusin, pero dapat yung emosyon, yung takot ay iiwanan mo, ibababa mo siya. Practicein mo yan so that this week makaharap mo yung mga bagay in a very, very, very nice and smooth manner. Okay, Gemini? So napakagandang pauna mensahe sa'yo ng yung spirit guide for the week. So, bago natin basahin ang yung full spread, ilan muna ang yung major arcana? You have 1, you have 2, and 3. Okay, 2 and 3. So, you have the full card, you have the chariot card, and you have the world card. Alam mo dito, napakalaki, depende sa ano mo ha, sa major arcana mo, napakalaki ng chance mo magtagumpay. Okay? Napakalaki. You have the success here and you have the charging forward. May aabante, may lulusong, may matatanggap, merong aandar sa buhay mo. Pero kailangan daw humakbang sa mga bagong bagay with the full card here. You have to take a risk. You have to take a chance. You have to try it, Gemini. May mga bagay na dapat mong simulan. May mga bagay na dapat mong isubok. Parang itry mo this time. Make it a point na ikaw mismo susugod ka, ilalaban ka. Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na kunin yun, okay? Huwag kang papaloob o papasakop sa takot o kaya sa inhibition o kaya sa pag-overthink mo ng negativity. Time to think positive. Okay, yan ang mantra natin this week, Gemini. Time to think positive. Nag-think positive lang ako. I claim positivity come to my life. Ganyan. Okay? So start na tayo sa iyong reading for the week. At the center, you have the Queen of Pentacles. Okay, itong linggong ito, Gemini, merong blessing na darating sa'yo. Pwedeng new task, new job, new opportunity, o kaya para meron kang assignment, ganyan. So parang ito, ang task sa'yo, alagaan, o kaya to do better, or to do good dyan sa endeavor na to. Pwedeng merong inito sa'yo si boss, o kaya meron kang assignment, o kaya meron ka talagang alalahanin this time na alam mo magbibigay sa'yo ng kaperahan because the Queen of Pentacles is a nurturing energy of money, of abundance, of material wealth. Yan. It's all about your resources. Ang kaperahan mo, kung saan ka dudukot ng mga magagamit mo for a very long time, ganyan. So it's all about your resources. Yung mga pambayad sa ganto, pambili ng ganyan, para sa bahay, para sa school, anything that you need. Nandito yon. So parang ito, sabi ng Spirit Guides, this week, you have to focus. Huwag kang papatali sa negatibo. Huwag kang papatalis, ay naku, kaya ko pa to. Naku, ang hirap, ang laki-laki masyado, hindi ko to kaya, na overwhelm ako. Hindi pa sapat yung knowledge ko, hindi pa sapat yung alam ko, baka hindi ko to kayanin. Enough ba yung alam ko? Teka, wag muna. So baka ma-overwhelm ka. Okay? So parang sabi ni Spirit Guides, kakayanin mo to.
Hindi ito ibibigay sa'yo kung hindi mo to deserve, okay? Itong blessing na to, tong task na to, tong assignment na to, tong challenge na to for the week na talagang ibibigay sa kamay mo because alam ni God, alam ni universe na ikaw lang ang makakapagtupad nito. Ikaw lang ang makakaayos nito at ikaw ang karapat dapat makakuha ng blessing na to. Don't treat this blessing as a problem. Kasi pinaproblema mo na dito, parang, paano ba yan? Kung kaya, naku, dapat may katulong ako, dapat marami kami, hindi ko to kaya mag-isa, mga ganyan-ganyan. So, wag mo siyang i-treat as a problem. I-treat mo siya as a possibility, a potential for you to gain more, to get better, and to alleviate your life. Magle-level up ka dito. Kaya kung ito man ay bagong negosyo o bagong sideline na nag-worry ka na ko, paano ba to, kikita ba to? Nadami ba yung online na benta ko? Magkakaroon ba ako ng maraming client? Naku, 10 kondo ang kailangan ko ibenta, kakayanin ko ba to? So parang ang dami mong mga bagay na inaalala kahit dapat ang inaalala mo muna ay yung plano. Yung pagsiguro na kakayanin ko to. Sige, kumpiyansa sa sarili, kakayanin ko to. So, kailangan mong i-eliminate daw yung takot, okay? Eliminate the takot, eliminate the worry, eliminate the stress. Kailangan muna mag-focus ka daw. Tira mo siya, nakafocus lang si Queen doon sa Pentacle. Talagang inaalagaan niyang mabuti yung blessing. Hindi niya to tinuturing na problema, hindi niya to tinuturing na abala. Ito ay isang bagay na alam niya magagamit niya para palaguin ang kanyang garden. Yung garden na yan, yun yung fantasy land mo. Ito yung buhay na gusto mo makamit. Itong mayabong, maganda, maraming prutas, maraming bulaklak na kalupaan. Ito ikaw, yung may panggastos ka, may pambili ka ng pangangailangan mo, ng mga anak mo, ng family mo. Kaya naman, itong darating na blessing na ang itsura niya ay parang problema, itsura niya ay parang ang daming aasikasuhin, itrato mo siya as a blessing, a potential for you to gain more, to have more, at para meron kang madudukot in the near future. Okay? So, ngayon magiging busy ka talaga, kaya naman, huwag ka na mag-worry. Okay? Huwag ka na mag-worry. Everything is working out for you. Okay? The Queen of Pentacles being clarified by the Eight of Wands. Yes, talaga namang, don't worry. Because Eight of Wands is a very quick movement. This is telling you, yan darating na blessing na akala mo problema, na akala mo alalahanin, na akala mo ang laki-laki masyado para panghawakan. Sabi ni Spirit Guides, that is the right direction for you. Okay? Right direction ito para sa'yo. Makakamit mo to, magagawa mo to. Ano lang dito, ang clue lang dito at saka ang secret sauce dito, focus. Tignan mo, pareho siya nakafocus dito at yung mga wands nakatutok lang sa isang direction. Ibig sabihin, sabi ni Spirit Guides, doon ka lang mag-focus at this one, make this your top priority, Gemini, okay? Itong bagong bagay na to, yakapin mo to because this will lead you to the right direction of your life. Patungo ka sa katiwasayan, patungo ka sa direksyong gustong ipagawa sa iyo ni God. Kaya yakapin mo na, go because Eight of Wands also a good news, okay? Good news ito, kaya naman, wag na matakot. Okay? Embrace this. Sabihin mo, yan ang challenge, kakayanin ko yan, gagawin ko yan, mapagtatagumpayan ko yan. Okay? In the area of what you want, you have the full card here. Yes, ngayon you want to know, kakayanin mo na ba? You want to know na, okay, tatanggapin ko na to, hakbang na ako, lilipat na ako, babiyahe na ako. Because there are cards here telling you na may pagbiyahe sa'yo with a full card, with a chariot card, and with a two of wands. Sa kada world pa. So kung meron man sa inyo na parang nag-hesitate mag-travel or magbakasyon o kaya maghanap ng ibang trabaho from across country or a different city, a different country talaga, ito yung pagkakataon and confirmation for you na huwag ka na matakot gawin o hubakbang because the future awaits for you. Napakaganda. Yan ang tamang direksyon. Okay? So now, your spirit guides are telling you, huwag ka nang mangamba, ihakbang mo na yan, sugalan mo yan. Nakita ko dito na growth will come to you not on your comfort zone. 2 beses lumabas yung cards of leaving something. Tatlo pala. 3 cards ang lumabas na, oh my God, 4. Cards are telling you, grabe yung pagpasok sa akin ng intuitive downloads, Gemini. 4 na cards ang nagsasabing you have to leave something behind. Yung full card, iiwanan mo na yung past, mag-take leap of faith ka na, mag-risk ka na sa bago. Chariot, ganoon din, meron siyang iniiwanan na syudad, ready na siyang humakbang pasulong sa mga bagay na bago sa buhay niya, yung pangarap talaga niyang journey putahan. Ito rin si Two of Wands, iiwanan na niya yung bakuran niya at pupunta na siya doon sa kalupaan at hahanapin niya yung para sa kanya. Si The World card, ganun din. Isasara na niya yung cycle sa past niya at papasok na siya sa new era ng buhay niya. So, meron sa inyo, marami sa inyo actually, ang papasok sa bagong lugar, bagong trabaho, bagong environment, new mindset,
maaari din. So ngayon parang you're trying to make something new in your life. Handa ka nang sumagal sa unfamiliar. Handa ka nang sumagal sa mga uncharted territory mo o uncharted places. Ngayon, you are given the chance and the courage to fight. Ilaban mo to kung alam mong ito magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan, ito magbibigay sa'yo ng magandang buhay. Bakit hindi mo subukan? You will only know if you will try. Walang pwede magsabi sila, uy, wag mo na itry yan, di ka magaling dyan. Uy, gumora ka na dyan kasi magaling ka dyan. So, paano nila masasabi yun? Dapat ikaw mismo magko-confirm, Gemini. Confirmed na confirmed. Brand new start is yours. Okay? Kaya iwaksi na yung self-limiting thoughts. Iwaksi na yung nagpapatali sa'yo. Ang isip mo nagpapatali sa'yo, Gemini. Okay? Yung takot ka ba, alinlangan? Ang ganda na, ang galing mo na Kayang-kaya mo nang tumalon, kayang-kaya mo nang humakbang sa mga bagong bagay. Okay? The full cards being clarified by the Magician. Yes, you can. Sa amin ni Magician, kaya mo. Kaya mo humakbang, kaya mong manalo dito, kaya mo mapagtunggumpayan to. Iniisip mo siguro, kaya ko na ba? Iniisip mo siguro, enough na ba yung skills ko? Enough na ba yung credentials? Is this the right time? Confirmed na confirmed. Yes, you have the skills, you have the ability, ready ka na. You have the enough tools para kayanin yung mga challenges, papasok sa mga bagong buhay, bagong trabaho, bagong simula o new opportunity na yayakapin mo this time. Kaya, gora na larga na. I'm hearing na medyo meron sa inyo, hindi sa lahat meron sa inyo matagal nang na-propose itong trabaho na to o matagal nang nai-alok sa'yo before, pero parang ikaw, teka po, natatakot ako humakbang o baka ano sabihin ng past boss ko o kaya ng past ganto ko, baka hindi pa po ako ready, ganyan-ganyan. So parang ngayon, this week, June 23 to 29, parang marirealize mo na, oo nga no, time na for me to take a leap of faith, to try this out. Baka ito talagang para sa akin. At meron kang ability this time to manifest that and to make that come true. Okay? In the area of what you need, you have the 10 of Wands. 10 of Wands here is telling you, ang dami mong daladalahin. Kaya sobrang takot mo, sobrang pag-iisip, sobrang worry. Hindi ka na siguro makatulog o minsan makakain. Minsan kahit naliligo ka, iniisip pa to. O kahit nanonood ka ng TV o ng YouTube, nadidistract ka, hindi ka na nakakapanood kasi inaalala mo yung problema. Because you have a lot of responsibility. Ngayon, no? So parang sabi ni Spirit Guides, you have to make sure na yung iba dyan sa mga responsibilidad na yan ay pwede mo nang bitawan. Halimbawa, for a very long time, you're the breadwinner. Pero 3 sa mga kapatid mo na pagtapos mo na. So parang sabi mo, uy, pwedeng ikaw ng brother 1, pwedeng ikaw na ang sumalo sa kuryente. Si sister 2, pwedeng ikaw naman ang sumalo sa tubig. Para paunti-unti, yung mga responsibility mo gumaan. Parang sabi ni Spirit Guides, what you need is enough carrying the burden that is not yours anymore. Okay? So parang this is the right time for you to really tell other people in your life, uy, pakiusap, bigat na ako. Pwedeng saluhin nyo naman, hindi ko na kaya. So, ngayon na pagkakataon for you to speak up, to really tell people around you na hindi ko na kaya, na may mga pagkakataon na in life na this time around, pagaanin mo na yung daladalahin mo, pagaanin mo na yung responsibility. If hindi talaga pwede, meron siguro sa inyo na, pasensya na, James, ito, ako lang talaga ako lang kumikilos, ako lang ang may maayos sa trabaho, talagang walang choice kundi ako lang ang kikilos. Pero sabi ni Spirit Guides, you need to really figure out kung paano gagaan sa buhay mo yung pakiramdam mo, sa kayong burden mo. Some of you, hindi na nakakatulog. Some of you, hindi na nakakapagpahinga. O wala nang time for yourself. Kailangan mo itong hanapan, Gemini, because the balance in your life should be here. Okay? May mga balanse kang dapat yakapin sa buhay mo para patuloy kang lumaban, makip mo yung health mo, makip mo yung motivation para hindi ka ba-burn out. Because I'm hearing talaga pagod ka na. Sa sobrang pagod, maghanap ka na doon ng paraan paano gumaan yan. Okay? I-disseminate mo na yung job, i-disseminate mo na yung task. For some, parang kailangan mo doon ng kausap because parang kailangan nang ilabas sila sa dibdib mo o yung mga daladalahin mo para meron kang mahingahan. Okay? So make sure ipagaanin ang mga dapat pagaanin. The 10 of Wands being clarified by the Judgment card. Yes, ngayon parang kailangan mo talagang magising dyan. With the Judgment card, kailangan mo daw magising sa isang katotohanan. A awakening, an enlightenment in your part na parang, oo nga no, ang dami kong bitbitin na hindi na para sa akin. Ang dami kong responsibility na dapat iba na ang gumawa. Pwede sa trabaho din ito o sa family. O kaya may mga bagay na parang, oo nga, kailangan ko itong ilabas, kailangan ko itong sabihin, kailangan ko nang ayusin because sobra-sobra ng dalahin ko. Sobra-sobra ng stress. So parang sabi ni Spirit Guides, learn to let go, okay? Learn to give yourself a chance to find new things for you. Parang this time around, sabi ng Spirit Guides, napapabayaan mo na ang sarili mo, okay? So kailangan mo ayusin yan this time. In the area of what's affecting your current energy, you have the 3 of Cups. Yes, now celebrate, okay? Celebrate.
Mag-celebrate ka daw with the people that you love, with your family. Magkaroon ka ng time to have fun. Humor. Kailangan mo tumawa, kailangan mo mag-relax. You have a lot of problems in your head this time, Gemini. Ang dami-dami mong alalahanin, ang dami-dami mong problema. Confirm na confirmed. Kailangan mong mag-relax. Kailangan mong mag-have fun. Kung kailangan mong mag-videoke mamaya, kumanta ka ng Tats by Tats. Alam mo yung Tats by Tats na kanta? Kantahin mo sa videoke yan. Mag-relax ka, enjoy. So that pag hinawakan mo itong blessing na to, nakita ko na kahit paano naman sa puso mo, napakaganda nito eh. Parang ito ang naka-apekto dito. This harvest time, this celebration, this having fun. Parang yes, nakuha ko siya because this blessing is very important sa'yo. Pero may kaakibat siyang takot. Pero sabi ng Spirit Guides, mas pagyamanin mo yung celebration. Just have fun. Yakapin mo tong challenge na to as something na, uy, wala akong problema dito, magtatagumpay ako dito kahit anong blockages, kahit anong problema, kahit anong pagsubok, kakayanin ko to. You will be enjoying this, okay? Yun ang dapat mong pairalin. At magkaroon ka rin ng katiwasayan sa puso mo, Gemini, na, uy, nasa tamang direksyon naman ako, kaya kung ano man tong blessing na to, ito yung talaga para sa'yo, okay? The Three of Cups being clarified by the Six of Pentacles. Yes. Ngayon, parang you'll be able to give what you want to give. Ngayon, parang iniisip mo may reciprocation, balance na. Give and take ito. Give and take. So, kung ano lang ibibigay mo, asahan mo yun din ang babalik. Ito yung pagkakataon na parang you want to make sure and also you want to celebrate the effort, the reward na binibigay mo sa tao o sa trabaho o sa negosyo o sa endeavor mo na yan. Parang give and take eh. Parang okay, hindi ako dapat mataranta, hindi ako dapat matakot o mangamba. If you're telling yourself, money will come to me easily, then yun ang panindigan mo. Hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan mag-worry because sabi mo sa isip mo, minamantra mo everyday, money comes to me easily. Abundance comes to me swiftly. Kapag yun ang inaana mo, give and take ito. The energy of giving to you and yung mga bagay na binibigay mo din and yung nire-receive mo, something na magiging flow, maganda ang flow sa buhay mo. Kaya i-celebrate mo yan, okay? This is a moment of celebration. Merong blessing na darating sa'yo because you have given enough kay universe na energy of I deserve this. Energy of kaya ko po itong pagtrabahuhan. Deserve ko po ito. Kaya kong ilaan ang effort ko dito para magtagumpay ako. Mag-focus po ako dyan. And then ayun, boom, reciprocated. Nakita ko dito na kung ano lang yung kaya mo ibigay, babalik din sa'yo. Pero ito yung panahon din, Gemini, na don't over-promise, don't over-perform. Parang ito lang ang trabaho, 9 to 5. Uwi ka na ng 5, huwag ka na mag-overtime kasi baka mamaya hindi ka naman talaga pinapahalagahan ni boss o sayang ang oras mo sa traffic and then yung family mo hindi mo na namimit sa hapon kasi gabi ka na umuwi, tulog na yung mga bata, ganyan. So parang know the proper give and take. Proper give and take and celebrate life with it, okay? In the area of your near future, you have the Three of Swords. In the near future, sinasabi ni Spirit Guides, learn from your mistakes in the near future. Maaari daw kasi na maulit mo yung nangyari before. Okay? Pwedeng maulit mo yung nangyari sa last relasyon mo o sa last trabaho mo. Baka madala mo pa ulit because maybe hindi ka natuto doon. Okay? Napaka magandang tawag dito, paalala sa'yo ng yung Spirit Guides in the near future. Baka magganap na naman. Baka mangyari na naman yung naging problema sa past trabaho. May mga chismis na naman. May mga toxic na naman na people. Alam mo na kung paano iiwas para hindi ulit mangyari. Sabi ni Spirit Guides, there will be a moment in your near future na parang kailangan mo daw alalahanin yung pinagdaanan mong masakit in the past. Not because you're bitter, but because parang siya yung magiging gabay mo na, okay, teka, nangyayari na naman yung nangyari before. Alam ko na gagawin ko. Hindi na ako mafo-fall sa maling tao. Hindi na ako mafo-fall sa mga trap na mga toxic workmates, sa mga toxic na mga tao sa paligid ko. Parang, teka, mali ito Parang nangyari to before, makakaiwas ka na. So parang sabi ni Spirit Guides, alalahanin mo yung painful na nangyari sa'yo in the past para in the near future, makakaiwas ka kaagad sa mga kahalintulad ng mga eksena o pangyayari na parang kapareho noon. Okay? So now, be alarmed, be alert para in the near future, hindi na ulit siya mangyari. Okay? The Three of Swords being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, ngayon parang sabi ni Spirit Guides, yes, may mga bagay kang binubuo, may mga bagay kang binubusisi, may mga bagay ka na parang, teka, matutupad ba to?
parang kailangan ko na umiwas because nangyari to before eh. Meron ka ng heartache in the past eh, na sa mga bagay na hinihintay mo, sa mga bagay na binubuo mo, sa mga bagay na pinagkatsagaan mo. Very, very patient ka dito. Pero parang, teka, nangyari na to dati. May ganito ng sitwasyon before. Parang, teka, ay sikasuhin ko na nga. Ganyan. Ay, teka, parang may area dito na alam ko na to eh, pamilyar eh. So, asikasuhin mo na agad. Ganyan yung sinasabi ng spirit guides na don't just wait for things to happen. Actionan mo para hindi maulit ang painful experience in the past. Okay? Yan ang paalala sa'yo ng spirit guides mo. Magkaroon ka ng malinaw na memorya sa dinaanan mo in the past para yung mga bagay na hinihintay mo ngayon, yung mga bagay na binubuo mo, yung mga bagay na kinecreate mo this time in the near future ay hindi na maulit yung pain in the past, okay? In the area of your challenge this week, June 23 to 29, you have a Two of Wands. Two of Wands is a clear vision of your future, okay? Kailangan malinaw sa isip mo. Ito yung globo. Nire-represent niya yung clear vision na gusto mo mangyari. Nakapag-decide ka na this time, di ba? Parang meron ka ng desisyon. Yakapin ko tong bagong blessing o hindi. Yung decision mo na yan, ikaw lang ang makakapagsabi. At ikaw lang ang magbibigay sa sarili mo ng kalayaan to makamit yung mga bagay na gusto mo o mananatili ka sa comfort zone. Like I've said kanina, this is a card of taking the risk. Parang kailangan mo nang sumugal, kailangan mong kumawala sa bakuran mo. Ito siya nakatayo siya sa bakuran niya at handa na siyang tumanaw doon sa kalupaan at pumunta doon at hatahakin ang bagong landas para sa kanya. No? So parang sabi dito, ikaw ba? Mananatili ka pa rin ba sa kinasanayan mo, sa mundong kinalulugdan mo na parang feeling mo komportable ka dyan pero walang growth, walang pag-andar, walang kayamanan, walang blessing. At ito sabi, talagang kailangan mong mag-try ng something new. Get out, go out there, chase your dreams, fight for your dreams. Kahit di ka sure, kahit di ka hindi mo alam kung paano, kahit parang feeling mo nakakatakot, pero kung yun talaga ang dapat na direksyon mong puntahan, dahil andun ang kinabukasan, go. Eliminate the fear, eliminate yung mga bagay na nagpapatali sa'yo, okay? The Two of Wands being clarified by the Ace of Wands. Yes, talagang sabi dito, wag kang matakot. Ace of Wands is all about confidence, all about trusting your plan, trusting what's in your mind, okay? Ito nasa isip mo na idea na gagawin mo, na pinili mong direksyon, that is a brilliant idea. Kaya huwag kang matakot, huwag kang pakinaan na loob, ay baka mali ito, ay teka, huwag na lang, baka mali pala yan, baka mag-fail ako. Naku, huwag mong isipin yan, lalo kang walang mararating kung puro failure ang nasa isip mo. Fight, your idea is great, and chase, get out of your comfort zone, and do your plan, okay? In the area of your fortune, ito ang pinakamaganda. Napakaganda for you. The Chariot card may aabante na. Meron kang hinihintay na sobrang sakit na sa ulo, sobrang painful, takot na takot ka, o kaya may mangyayari ba doon, tagal-tagal ko hinihintay, teka parang wala, fail na naman siguro, nako. Ito sabi ni Spirit Guides in the area of fortune, meron kang makakamit na maganda. Meron ka nang iiwanan from a past job, past life mo siguro to na sobrang gulo na feeling mo, time na for me to leave, pwedeng literal na aalis ka, babiyahe ka, o kaya you're now chasing the path na para sa'yo. At ito yung magandang direksyon ito because you are protected with the stars here. Protected ka ng spirit guides mo na, okay, Gemini, sa tatahakin mo, protektado ka namin. Tapos ready ka na talaga. Akala mo lang hindi ka ready, but you are ready for this dream. You are ready for this path. Kaya iandar mo na yan, gawin mo na yan, okay? Leave something behind para makaandar na yung swerte in your life. The Chariot card, i-clarify natin, you have the Two of Swords. Yan, Two of Swords, dalawang beses lumabas ang two, ibig sabihin aligned ka. Confirmed, aligned ka sa path mo. Kung ano yung pinapagawa ni higher self mo, ginagawa mo sa lupa. At sabi dito, huwag ka nang matakot magdesisyon. Your decision is correct because guided ka, protected ka, at ready ka na tahakin yan. Kaya make a decision for your life, iabante mo na, huwag mo nang i-delay. Ikaw ang pumipigil kaya na de-delay. Huwag mo nang i-delay ang gusto mo, ilaban mo yan, okay? In the area of your divine advice, you have the World card here. Si World card sabi, time na talaga Gemini, i-close mo na yung past, okay? I-close mo na yung bagay na nagpapasakit sa ulo mo. Parang ramdam mo naman parang bakit ako nag-struggle dito? Bakit hindi ako magtagumpay dito? Bakit hindi umaandar? Bakit ako delayed? Bakit hindi nagkatagumpay? Bakit walang pagsulong? Bakit puro problema imbis na kasaganaan ang ginagawa ko? Binibigay ko naman na lahat. Ibig sabihin, Gemini, you have to close that chapter. Hindi yun para sa'yo. Kailangan mo na humakbang sa bago para mawala itong mga takot mo, mga inhibitions mo, mga fears mo. Kailangan mo isara na. Closure time na to para mag-succeed ka naman sa buhay. You're hinog ka na That's what I'm hearing. Hinog ka na for something beautiful. Hinog ka na for something great. Confirmed. Time na to leave something behind, start something new, and success is definitely yours. Okay? The World cards being clarified by the Death card. Yes,
wow, tumutugma talaga. Kailangan daw talaga ng pagbabago. Death card is talagang living, death na of old self and rebirth ka na. Magbabagong buhay ka na talaga. Ending of a cycle, leaving something behind, closing that book, and opening something, a new chapter in your life. Talagang pagbabago. Bagong trabaho, bagong buhay, bagong bahay, kung ano man po yan sa buhay nyo na kailangan mo yakaping na bago. Because that will lead you to your rebirth, okay? Bagong pagkakataon sa'yo na magtagumpay ka. Napakagandang cards ito. Walang negative, everything is you. Given the chance, nasa kamay mo na yung pagbabago, kaya yakapin mo na, okay? Hinog na para sa'yo. Ang outcome mo, pag-usapan natin later, pero magbasa muna tayo ng additional messages nabigay sa iyo ng yung spirit guide sa makakatulong this week. Okay, una-una Gemini, you have door. Oh, tingnan mo naman. Door, opportunities are waiting for you, mga bagong pinto. Congratulations. Another message, you have leg, stepping into a new experience. Yes, stepping into a new experience. Tapos may door pa, bagong pinto. Ano? Tugmang-tugmang sa reading natin. Congratulations. Another message, you have claw, be careful, do not take risk. Nako, sabi dito, ibig sabihin, pag sinabi yung do not take risk, dapat pinag-iisipan, hindi pwedeng hakbang lang ng hakbang. Kailangan may plano, okay? Yun ang sinasabi ng spirit guides mo. Another message, you have dalawa. Camel, persevere and you will overcome the problem. Yes, kailangan mo lang talaga magtiyaga at magsipag. Mountain road, you're on the road to success. Oh, ano pa bang dapat ating explain? Sinagot na ng ating oracle cards na papunta ka sa tagumpay, kailangan lang talaga magsipag ka. Doors are opening up for you, kaya huwag ka nang matakot, okay? Another message, bridge, successfully overcoming a problem. Oh, ano pa nga ba? Another message, chain of events that will affect your life. Oh, meron daw sunod-sunod na pangyayari sa buhay mo, talaga namang pare-parehong milestone. So, yan yung mga bagay na kailangan mong asahan to the next weeks. Cup, you should accept valid criticism, especially in our journey to success, sa mga bagay na gagawin natin. Tumanggap ka daw ng kritisismo sa ibang tao. Importante yun because makakatulong yun para balansehin mo ang sagot, balansehin mo ang gagawin mo, para mawala yung mga takot at saka inhibitions mo. Okay? Another message, you have lobster, financial pinch. O, sa ngayon, magtipid ka daw ha. Alagaan mo ang iyong kapirahan, alagaan mo ang pera mo, hindi pwedeng labas lang labas. Okay? Especially here, with the Six of Pentacles, dapat isipin mo yung kapirahan mo yung pumapasok saka lumalabas, okay? Another message, you have dark woman, dealing a relationship with a woman with dark complexion or hair. Meron daw babaeng morena sa buhay mo na kailangan mong pagtuunan ng pansin, baka may concern sa kanya, okay? Another message, bigyan kita ng a guidepost, mga gabay sa'yo for the week, Gemini, na magagamit mo para lagpasan ang linggong ito, okay? Unang-una, you have failure. Yes, huwag mong isipin na failure ka, okay? Yung mga nangyari sa past, gamitin mo na lang siyang paalala sa'yo at saka lesson para this time around, hindi ka na magpe-fail, okay? Another message, you have service. Yes, para kanino ba? Para kanino mo to ginagawa, itong nilalaban mo. Dapat isipin mo, okay, para sa pamilya ko to, para sa anak ko, para tapangan mo pa ang sarili mo. Another message, empathy. Magkaroon ka doon ng malasakit sa ibang tao. Kung meron kang pinagdadaanan, meron din silang pinagdadaanan. Kaya magkakaroon ka ng pangunawa at saka malawak na pag-iisip with other people. Okay? Tatlong bagay. Failure, huwag mo isipin na talunan ka, huwag mo isipin na mag-fail ka. Think positive. Service, para kanina mo siya ginagawa. Sila ang magiging fuel mo at gasolina para ilaban pa yan. Empathy, magkaroon ka ng pangunawa, malasakit sa ibang tao para ma-appreciate mo yung iba't ibang uri ng tao na meron din silang pagdadaanan katulad mo. Okay? So, ang outcome mo, pag-usapan natin, Gemini, bagong lahat, ihanda mo na yung isang tanong mo. Later, we have isang tanong, isang sagot. Huwag mo isulat sa baba yung tanong mo ha. Sa isip lang, sa isip. Okay? Ihanda mo na yan. So, ang outcome mo for the week, Gemini, 1, 2, 3, you have, wow, 4 of Wands. Celebration because mamimit mo na yung threshold. Mamimit mo yung pangarap mo because this is finish line. This is end goal, okay? Kung ano yung pangarap mong kasal, pangarap mong bahay, pangarap mong christening, pangarap mo na mabili ng ganito, makagraduate si anak, makagraduate si bunso, makabili ng ganyan, makabili ng ganito. This is a threshold card, a foundation. Parang ito yung magiging bagong yugto ng buhay mo. Kasi nga hinog na hinog ka na. Makakamit mo yung pupuntahan mo, magagawa mo, mako-close mo yung last book, magiging successful itong susugalan mong bagong bagay. And here you are, enjoying yung bagay na sinugalan mo, yung bagay na take risk mo. And here you are standing, celebrating life with your family. Ayan, biglang umuulan na. This is confirmation na yes, magkatagumpay ka. The 4 of Wands being clarified by the 5 of Swords. Yes, masasabi mo sa sarili mo, yes, worth it ang lahat. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng ginawa mo, worth it. Enough na of thinking na parang, bakit ganun, bakit ganyan nangyari. Your spirit guides are telling you, magkatagumpay ka sa bagay na yan. And it is yours, Gemini. Para sa'yo talaga yan. And
Tell yourself, worth it ang lahat, worth it ang pinaghirapan ko, magkatagumpay ako. Congratulations. Wow, Gemini, hopefully, naririnig mo pa ako because I cannot hear myself. Ang lakas ng ulan sa labas. Sa yero namin sa bintana ko, ang lakas ng ulan. Hopefully, naririnig mo pa ako. That is your June 23 to 29 reading. Tuwag pura tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Basahin natin. Gemini, mag-focus ka sa isip mo. Huwag mong isusulat sa baba yung tanong. Okay, close your eyes. Think of the question na gusto mong buuin sa isip mo at sasagutin niya ng Spirit Guides. Spirit Guides, ibigay natin kay Gemini yung sagot sa kanyang tanong. I'll be giving you 1 card, 2 card, at bibigyan din kita ng angel number na magbibigay sa iyo ng clarification sa tanong mo this time, Gemini. Okay? We have 1 and we have 2. Handa ka na ba sa question mo, Gemini? In your mind, buksan natin. You have 1. Oh wow, 3 of Wands and the Queen of Wands. Beautiful. You have meditation brings answers and you have not the right time. Okay, ito sabi ng Spirit Guides, Gemini. Sa question mo, at this time, continue pushing for it. Continue pushing for it and you're still waiting for this, okay? Naghihintay ka pa rin na dumating yung kaligayahan na gusto mo makamit this time. Sabi ni Spirit Guides, meditate brings answer. Ibig sabihin, kapag daw naging solo ka o pinag-iisipan mo mabuti, nag-meditate ka, you're trying to calm yourself and think hard. Parang sabi ni Spirit Guides, i-manifest mo pa. I-manifest mo pa para makuha mo siya. Ngayon, dapat maging masigasig ka, magkaroon ka ng confidence para makuha siya. And you're still waiting. Nakita ko dito yung paghihintay with the 3 of Wands. Talagang naghihintay ka sa pagdating yan. Yung question mo na yan. And ngayon, parang kapitan mo daw na, okay, kakayarin ko to, makukuha ko to, akin to. At patuloy kang i-manifest mo, i-meditate mo, akin to, akin to, akin to, makukuha ko to, magiging masaya ako dito, and the wait will be over. Sa ngayon, sabi ni Spirit Guides, not the right time. Sa ngayon to ha, ngayong linggong ito, not the right time. Ang tabayanan mo next week, next month, magkakaroon niya ng development. Continue manifesting on what you want and meditate, okay? The ship will arrive. Pero sa ngayon, you're still on the waiting mode, okay? Sabi ni Spirit Guides, clarification, not the right time. Hindi ngayong oras na ito, hindi sa linggong ito, probably next month, next 3 months, okay? Continue pursuing that. Kung ano po yung question nyo, because paparating pa rin siya, hindi lang sa oras na ito. Okay, Gemini, that is your isang tanong, isang sagot reading. Hopefully, nasagot ko po yan. Thank you again for tuning in sa yung reading for June 23 to 29. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.